Magandang umaga Pilipinas, live mula sa Pag-asa DOST. Alamin na po natin ang latest sa lagay ng panahon. Ayon po sa Pag-asa, nananatili pa rin sa labas ng ating area of responsibility itong si Typhoon Panpon. At yan po ay nasa layong 1,514 kilometers, silangan po yan ng extreme northern zone. So ngayong araw, inaasahan din po na yan ay papasok na sa ating area of responsibility. Pero ang isang magandang balita po dyan ay sa Sabado, inaasahan naman pong lalabas na yan ng ating PAR. Ngayon po, taglay pa rin to ang lakas ng hangin na nasa 175 kilometers per hour at ang gustiness po niya o yung pagbugso ng hangin, papalo po yan sa 210 kilometers per hour. Patuloy po ang kilos nito northwest at yan po ay sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan nga po na pagpasok niya ng PAR, kung makikita niyo po, ito po yung magiging movement niya. So yan po ay moving northwest sa bilis po na 20 kilometers per hour at kitang-kita nga po natin na halos tatamaan lamang nito yung boundary ng ating PAR. So kung pag-uusapan po natin yung magiging epekto nito sa bansa, magdadala lamang po ito ng halos walang direktang epekto sa bansa, pero posible po nitong palakasin yung hanging habagat, pero makakaranas lamang tayo ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, para po sa ating forecast, ang Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ po ang nakaka-apekto sa bansa natin at particular po yan dito sa may Mindanao area. So asahan po natin para sa lugar ng Zamboanga Peninsula, kasama rin po ang Caraga, Davao at ARMM, kayo po ay makakaranas ng mga mahihina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, dito po sa may Bicol, kasama rin po ang eastern section ng Visayas, kayo naman din po ay makakaranas ng mga pag-ulan. Ganon din po ang pagkidlat at pagkulog dahil naman po yan sa wind convergence. Dulot nga po yan nung hangin mula dito sa ITCZ. Ganon din po yung hangin na hinahatak naman ng bagyo na nasa labas ng ating area of responsibility. Samantala sa Metro Manila, kasama pa po ang Luzon. Kung makikita po natin, fair weather conditions po tayo. Yan yung asahan lamang yung mga bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at ganun din po yung mga isolated rain showers and thunderstorms at mas madalas po yan pagsapit ng hapon o gabi. So asahan po natin na kapag may mga localized thunderstorms, posible rin po ang biglaang buhos ng ulan. Samantala, sa aming pagbabalik, alamin po natin kung ano pa nga ba yung mga inclement weather na dapat nating asahan para sa buwan ng Oktubre. Ang buong detalye matapos ang isang paalala. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates, kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At dahil nga po tayo nasa ikatlong araw na ng Oktubre, alamin pa po natin ano-ano pa nga ba yung mga lagay ng panahon na dapat nating alamin at aasahan sa mga susunod pang araw. So narito po yung tinatawag natin na inclement weather para po yan sa buwan ng Oktubre. So makikita po natin, umiiral pa rin sa bansa natin yung ITCZ o yung Intertropical Convergence Zone. At ayon nga po kay Pag-asa weather forecaster Fernando Cada, sa ganito nga panahon daw po ay mababa yung axis nitong ITCZ, kaya makakaranas lamang ng mga pag-ulan ay mostly yung mga southern part o yung nasa southern part ng bansa natin. Samantala, sa buwan ng Oktubre, asahan din po natin yung pag-iral na tinatawag naman na ridge of high pressure area at particular po yung makaka-apekto sa may Luzon o sa may northern Luzon at yan po ay magdadala ng good weather condition. Ganon din po, magkakaroon pa rin ng mga low pressure area at yan po ay patuloy nating babantayan at syempre yung bilang po ng bagyo na inaasahan natin na posibleng maka-apekto sa bansa natin, yan po ay nasa average na 2 hanggang 3. Samantala, patuloy pa rin po tayo makakaranas ng mga occasional thunderstorms o yung panakanakang pagkidlat at pagkulog. At kapag po may mga thunderstorms activity, asahan din po natin yung pagbuhos ng ulan, ganun din po yung mga malalakas na hangin. Samantala, kasama rin po sa month ng October yung inclement weather na tinatawag po natin na northeast monsoon o yung hanging amihan. Lilinawin lamang po natin ngayon ay nasa transition period pa rin po tayo. Ibig sabihin, hindi pa rin po umiiral sa bansa natin itong northeast monsoon. Pero once po na umiral itong hanging amihan o yung northeast monsoon, asahan po natin ang gradual decreasing sa ating temperatures o yung pagbaba ng temperatura natin. At syempre, kapag umiral po ang northeast monsoon, asahan din po natin yung mga madalas na pag-ulan, lalo na po dyan sa may eastern section ng bansa. So yan po yung inclement weather natin para sa buwan ng Oktubre.
At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po ang inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang umaga.